Happy New Year! Ayan, so it's January 1st at ano oras na 2 o'clock na. 2 p.m. na late na kasi kaming gumising kanina dahil yun nga pagod. Umuwi kasi kami kagabi mga 2:30 or before 3 a.m. Di pala kagabi, kaninang madaling araw. Galing kami kina mama. So, para dito na kami matulog, para makapahinga ng maayos. And then, mamaya pupunta kami sa sanctuary. Visit namin si Papa. Ayan. Ayan ang table nila. Hindi pa pala ako nag-light ng candle. Mag-light ako ng candle. So, ayan. Kakatapos lang din namin na mag-lunch. Siyempre, mga tira-tira kagabi. Yan ang aming kinain. Tapos, yun, mamaya, labas kami. Bilang kami ng pizza. And I think donuts yata. Si Chini bibili rin. So, yun. Later, mag-prepare muna kami. And anyway, yun nga pala, share ko na rin sa inyo kasi kahapon, diba sabi ko, naglinis ako dito sa aming closet. So, ayan, medyo hindi naman talaga gaanong nalinisan ng sobrang-sobra. Pero inayos ko, so tinapon ko na yung mga ibang mga gamit na hindi na kailangan, ganyan. Tapos, declutter ako ng mga dresses ni Gianna kasi tinan nyo, yung ibang dresses niya maliit na talaga sa kanya. So, ito, actually, meron na rin ditong maliliit na damit. Ayun yung pinang first birthday niya pa. Ayan pa. So, gusto ko sanang ibenta, pero tingnan natin. Tapos yung mga uniform ni Kuya Yil. So, medyo magulo. Magulo yung aming closet. So, ayun yung mga dresses ko naman. So, siguro, one of these days, bibenta ko na rin yan kapag hindi ko na sila trip, syempre, to change to another, mga gamit. And I just wanna share with you lang pala, ito nga, yung nahumaling tayo sa pagbili ng mga, Pop Mart items. Ayan siya. So, ayan ang mga Pop Mart natin. So, ayan. Nakyutan kasi ako dyan sa Cheer Up Baby na yan. Yung rainbow na plush doll. So, tapos nung bigla siyang nag-restock, nakabili ako agad. And then, ayan yung mga yung mga keychain na ginagawa, mga bag charms. And meron tayong labubu. So, i-share ko sila sa inyo one of these days na rin. Ayan. So, ligo muna tayo. Ay, sa bagay, kasi, no? Winter na kasi, eh. Winter na kasi, kaya madilim-dilim. Dapat talaga bukod. Oo, totoo naman. Nasa Bible yun. Live and cleave. Sabi ni Maricar Ray. Oo, diba? Ay, airplane na naman. Nasa Bible yun. Pwede kaya ako magdahilan ng gano'n? Dito na, bibili na lang tayo ng bago. Kasi, mahuhulog ka. Sige, picture mo. Pag nahulog yung cellphone mo, ha?
Papa, Happy New Year. Ngayon lang ako umakit. Tumambay lang ako dun sa baba. Favorite flowers. Orchids. Dilim na, walang ilaw. Ayan. Punta kami ulit dito sa weekend. Wednesday. New Year pa. So, pauwi na kami. Galing na kami sa sanctuaryo. Kasama si na mama kanina. Tapos si Orion tsaka si Kuya Yil andito sa Alpha Mart. May bilan daw silang dalawa. So, sila na lang pinababa ko. Total, marunong naman na silang bumili. Lalo si Orion, marunong na siyang bumili. So, ayun. Hintayin ko lang sila. Nandito naman na kami sa, sa kanto ng aming lugar. Dito yung Alpha Mart dito. So, wait ko lang sila saglit na bumili ng kailangan nila at ang gusto nila. Ay, nako, grabe. Ang aga dumilim. 6:02 pa lang, sobrang dilim na, as in. Kasi kanina nung nasa sanctuaryo kami, kaya umalis na rin kami, 5:30. Padilim na. Eh, ang malala doon, walang ilaw doon sa columbarium. So, yung CR, kapag yung CR ka, wala rin ilaw. So, madilim. Hindi nila binubuksan. That's why, ayun, umalis na kami. Guys, and nakapag-dinner na rin kami. Si Gianna tulog pa, I believe, nasa taas. Kasi si Papa ang nandun. So, yan. And ako ay ito, nag-accounting. So, January 1st, nag-accounting ng aking mga, mga na-swipe sa credit card. Ganyan, alam niyo naman. December. Pero hindi nag-charge yung aking laptop. Yun. So, kailangan natin i-accounting. So, remember, para ma-manage ninyo yung finances ninyo ng mas maayos, ay kailangan nyo talagang i-accounting yun. So, very good tayo dyan sa, para hindi tayo mabibigla, hindi tayo mabibill shock. Okay lang gumamit ng credit card, basta't bayaran on time, bayaran natin ng buo yung ating mga na-swipe sa card. Ayan, syempre, nung last December, nung Christmas season, for sure, madami sa inyo yung gumamit ng cards and kailangan lang talaga natin i-manage para hindi tayo mahirapan sa pagbabayad ng ating mga na-swipe. May i-share din pala ako sa inyo guys. Alam nyo, member kasi ako ng iba't ibang mga travel groups. If you've been watching my TikTok, makikita nyo yung mga videos. Kaya marami ako mga videos about travels. Nagbibigay ako ng tips. And lately, especially nung November, December, parang ang daming nagkakaroon ng mga travelers na nagkakapalitan ng bag sa airlines, sa iba-ibang airlines. And iba't ibang places din yan whether it's in Hong Kong, in Japan,
Bangkok, Thailand, or Singapore, halos ang dami nagkakapalitan ng bags. And nagtataka naman ako kasi hindi ba nila nilalagyan ng marker or palatandaan yung mga bags nila? Hindi ba nila nilalagyan ng name tags or ng mga pangalan na nakastick dun sa luggage? Kasi halos yung mga nagkakapalitan ng bag, halos sa check-in luggages. Kasi syempre, di ba, check-in mo, tapos pag kinuha mo na siya dun sa carousel, ganyan. So, ang daming nagkakapalitan ng bag kasi daw magkaparehas sila ng bag and ganito, ganyan. So, ako naman 'no, ever since na we started traveling, talagang na-put ko na sa mind ko na ang bag ko kailangan meron niyang palatandaan. Whether it's a ribbon or a name tag or, papel na dinikit sa bag, nilalagyan ko talaga yan every time na mag-travel kami. Not just the check-in bags, but also yung kahit yung hand carry nilalagyan ko yun ng palatandaan at ng pangalan. So ako, yung ribbon kasi actually, dapat ang ribbon mo hindi siya yung nakalawit. Kasi kung mapapansin mo, maayos na maayos ang ribbon mo pagka-check-in. Pero pagka nakuha mo na yung bag mo dun sa carousel, mag-iiba na yung itsura ng ribbon. Parang natastas na siya or whatnot. So kasi nga, hindi siya talaga sobrang naaalagaan habang tinatransport yung luggages papunta dun sa eroplano. So, syempre, you have to consider din na meron siyang yung may carousel, kumbaga yung daanan niya, 'di ba? Pag makikita naman natin kapag chineck-in natin yung mga gamit natin, yung mga bags natin, 'di ba? Gumugulong siya na gano'n. Itatransport nila papunta doon sa eroplano. Sa belt ng eroplano or kung saan man papunta, belt ba ang tawag nila doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. So, ang kailangan natin gawin pala doon is yung ribbon natin para hindi siya sumabit ay mas maganda kung lalagyan natin siya ng ribbon. Alam niyo yung top handle ng luggage natin. So, doon natin ilagay. So, binabalot. So, ako, yun ang ginawa ko. Binalot ko yung top handle ng aking luggage para yung ribbon hindi siya lumalawit. Or just keep the ribbon very short, yung walang nakalawit. And then another thing din is, yung ginawa ko before, nagprint lang ako. Actually, it's just a photo paper na pinagprintan ko ng pangalan ko. So, nakalagay, this bag belongs to Yana, ganyan. And then, may contact number ko. Para makontak ako kung sakali na nagkapalit kami. Pero, feeling ko naman, hindi naman kami magkakapalit. Kasi, alam niyo kung saan ko nilagay yung pangalan ko. Kasing laki lang siya ng ATM card or ng credit card, nandun siya sa pinakataas kung saan yung handle. So, makikita mo. So, 'di ba, in just a few seconds lang, tignan mo, bag mo ba yun? Paano kung meron kung ano dun sa bag na yun, 'di ba? Tapos nakuha mo, nagkapalitan kayo. And hindi lang naman ikaw yung mahahassle. Mahahassle din yung nakapalitan mo ng bag. Paano kung may mga maintenance na may gamot yung loob ng bag, 'di ba? So, very hassle din doon sa nakapalitan mo ng bag at saka sakit sa ulo yun. So, please lang, yung mga konting seconds lang para i-double check kung bag nyo ba yan, kailangan i-check ninyo. Mas seconds lang naman yun 'di ba? Seconds lang kumpara dun sa anxiety, dun sa sakit ng ulo na mafe-feel mo at nung isang traveler na nakapalitan mo ng bag. Before nung nasa Clark kami, merong mga help, yung mga tumutulong dun sa mga passengers na magsakay nung bag doon sa push cart. So, galing kaming Tokyo nun, so, kinukuha na ni Papa yung bag namin. So, we have 3 check-in bags. So, 2 luggage, tapos isang yung duffel bag na malaki. So, pagkalagay dun, kinuha niya yung isa. And then, may katabi. So, kinuha ni Papa yung isang bag. And then, yung katabi na bag, kinuha nung nag-help nga dun sa mga baggages. Sinakay niya dun sa cart namin. Buti na lang nakita ko yung bag. Sabi ko, hindi natin bag yan kasi yung bag natin, syempre akong nag-aayos ng bag, 'di ba? Ako nagpapak. Yung bag natin merong cover, 'di ba? Merong yung cover na binibili ko nga sa Shopee lang. May cover yun, yung transparent na parang plastic na cover. Hindi yan yung bag natin. Ba't nilagay mo dyan? Sabi ko. Tapos yun pala yung, sabi niya, yung naglagay daw, yung nag-help. So, binalik niya. Balik mo, sabi ko, ma'am, yung ano laman yan. Tapos yun, inabangan namin yung bag namin. Kaya, make sure, kasi minsan, merong mga nag-help doon sa airport, doon sa carousel ng mga bags. And, akala nila, porket
kinuha mo yung katabi sa'yo na rin yung katabi. No. So, make sure na very alert kayo doon. Kasi again, hindi lang ikaw ang mahahassle, pati yung isang traveler na nakapalitan mo ng bag, mahahassle. Nakakahiya, sobrang sakit sa ulo na magkaroon ng bag na nakapalitan. Ayan, so katapos ko lang maghilamos and ayan, nag-ayos-ayos lang ng konti. Tapos ayan, si Orion, nag-YouTube pa dito. Maaga pa naman, 8 o'clock. Ano ba yun? Akala ko nag-YouTube ka. Patay mo na yung TV, ba't di mo pinatay? Yun, naka-ano siya, actually naka-bed style ito. So, kaya nakahiga ako dito. Pero, ayan, si Orion kasi nasanay dito. Ginawa na niya legal yung paghiga-higa dito. Ginawa niya legal yung pagbe-bed style, yung pull out nitong, ano natin, sofa. So, yun. Anyway, ayan, akitin natin si Moja. Feeling ko tulog pa yon kasi parang wala pa akong naririnig. So, ayun. Feeling ko tulog pa yun. Akit na tayo sa taas and let's call it a day. Ay, biglang buo. Nakita ka na niya. Didi na, Didi. Tumatawa.